Kapalit ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas na sasabak sa World Cup qualifiers, inilabas sa report. Lagay ni Kai Sotto sa Gilas patungo sa unang window ng qualifying tournament, inilanta din sa report. At ang pinag-uusapang motibo ni QMB sa pag-represent ng bansang Pilipinas kumpara sa malalaking offer mula sa Japan B-League. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Patuloy ang mainit na usapan tungkol sa kalagayan ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas na sasabak sa unang window ng Asian Qualifying Tournament para sa World Cup. At base sa huling pahayag, tukoy na ang papalit kay Brownlee sakaling hindi ito payagang maglaro sa nasabing torneo. Tanong, sino ang posibleng pumalit sa kanya sa Gilas? Tutukan natin ang pahayag ni Dadin Quinito Henson sa kanyang official Twitter or X account. Dumating na sa bansa ang Iranian point guard na si Vahedi para maglaro para sa Meralco sa EASL. Narito rin si Ange Kwame na nakatakdang maglaro bilang naturalized player. Kung sakaling hindi pa makalaro si Justin Brownlee, aasa ang Bolts sa kanilang mga world imports na si Ronde at Romero sa susunod na 4 na laro sa EASL, habang umaasa silang gagaling agad si JB para makabalik sa aksyon. Iwan muna natin ang EASL. Siguro, dito muna tayo focus kay Brownlee mga ka-playoffs. Base kay Dadin Quinito Henson, si Ange Kwame ang papalit sa kanya, hindi si Jordan Clarkson. Actually, pwede naman sila pareho, pero mas malaki ang chance talaga na si Ange Kwame dahil andito na siya sa Pilipinas, hindi katulad kay JC. May mga commitment siya sa NBA na sobrang mahirap sabayan kung pagre-represent ng bansa pag-uusapan, di ba? Ibig sabihin ito mga ka-playoffs, nakapokus na ang buong tropa ng Gilas sa dalawang players, kay Brownlee and of course kay Ange Kwame bilang naturalized players po natin. Yun na yung mindset nila ngayon. Kung sino-sino yung mga kasama niya dito, yun yung question pa rin. Kasi base sa report na inilabas ni Dadin sa kanyang column sa Philstar, merong 15 sa pool ng Gilas, Pilipinas. Siyempre sa 15 na yon, huhugutin nila yung 12 na sasabak sa Guam sa November 28 po yan. Nakatakdang ganapin sa Calvo Fieldhouse sa Guam po yan. So kung sino man ang hugutin ni Coach Tim Cone dito sa 15 na ito mga ka-playoffs, hindi na magiging mahirap para kay Ange Kwame dahil nakasama na siya sa training. Yung training, base pa rin sa report ni Dadin, gaganapin sa Inspire Sports Academy sa Laguna at dito sa Maynila. Kasama umano ang gagawin nilang training sa Ateneo Blue Eagle Gym kung saan gaganapin ang pangalawang bakbakan ng Gilas at Guam sa December 1. Kung tila malabo ang lagay ni Justin Brownlee sa Gilas sa unang window ng Asian Qualifiers, nananatiling malabo rin ang lagay ni Kai Sotto sa Hanay. Ayon sa pinasabog na balita ni Dadin Quinito Henson, hindi rin umano ito available sa nasabing bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Dati nang inanunsyo ni Coach Tim Cone ng pagkakaroon ng 16-man pool, subalit hindi pa rin pwedeng maglaro si Kai Sotto, bunga ng patuloy na pagpapagaling sa kanyang ACL injury. Kasama sa listahan ng mga manlalaro si Japet, si RJ, si Justin, si AJ, si Junmar, si Ange Kwame, Jamie, Kentin Miliora Brown, Chris, Calvin Optana, CJ Perez, Kevin, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Scotty Thompson. Eto na mga playoffs, walang Kai Sotto dahil sa patuloy na pagre-recover niya sa kanyang ACL injury na natamo niya sa paglalaro sa B-League. Base po ito mga playoffs kay Dadin. Sa ngayon, wala pang announcement ang grupo ng Gilas, lalo na ang SBP. Pero parang hindi naman siguro maglalabas ng ganitong balita si Dadin kung hindi kumpirmadong ganun talaga yung lagay ni Kai Sotto, di ba? Si Kai na inaasahan ng maraming fans ng Gilas na makita muli sa bakbakan dahil ayon sa kanila, malaki ang gagampan ng role nito sa pagsabak sa Asian Qualifiers. Malimit nating naririnig dito kasi sa ating mga kababayan na natatalo daw ang Gilas dahil walang Kai Sotto. Nung andito raw si Kai Sotto sa Hanay, nananalo sila dyan. Tinalo nila ang New Zealand. Pero nabaligtad ang lahat nang mawala siya dahil sa injury. Yan yung sinasabi nila tungkol kay Kai Sotto. Para naman sa akin, tama yung move na wag muna nating pilitan si Kai Sotto na maglaro, di ba? Ihanda na lang muna natin siya sa matitigas sa bakbakan, katulad ng New Zealand and of course yung Australia. Hindi naman natin sinabi na mahina ang Guam. Walang ganon. Actually, mabigat din kasi nagpa-practice din po sila at hindi sila basta-basta bibigay dahil alam nila mahalaga yung bawat panalo dito.
Ang sa atin lang siguro is andyan pa naman ang ilang bigs ng Gilas eh. Si QMB papasok na rin siya at sigurado tayo kasama na siya sa Hanay. Tapos meron tayong AJ Edu, meron ding Junmar Pajardo. So okay pa rin sila, di ba? Shooter na lang sa labas ang matinding kailangan ng Gilas para makasabay sa mga matitigas na kalaban nila dyan. Habang hindi sigurado si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas, kini-question naman ngayon ang intensyon ni QMB na maglaro sa pambansang koponan. Sa report ni Dadin sa Philstar, tahasan itong itinanong kung para sa bansa or para sa hangarin nitong makapasok sa bilig ang kanyang commitment sa paparating na World Cup qualifiers. Narito ang kanyang katanungan. Tutukan natin si Dedin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. May pagkakataon na si Quintin Miliora Brown para makapaglaro bilang Asian Heritage Imports sa Japan B-League. Pero para ma-activate ang status na yon, kailangan muna niyang makalaro para sa Gilas Pilipinas kahit isang beses para mapatunayan ang kanyang local eligibility. Ito ang dahilan kung bakit siya isinama ni Coach Tim Cone sa Gilas pool para sa FIBA World Cup Asia qualifying window mula November 28 hanggang December 1. Ang kanya bang commitment sa Gilas ay tunay na para sa bansa o para lamang makuha ang susi para makalaro sa B-League? Well, actually, mabigat yung tanong, di ba? Hindi natin kaya sagutin yon. Pero isa ang sigurado tayo mga ka-playoffs. Makakapaglaro na siya sa B-League. Sakaling makapaglaro na siya sa Gilas Pilipinas sa Asian qualifying window, di ba? Yan yung sigurado. Bukod sa World Cup qualifiers, mga ka-playoffs, dati na rin napaulat na nagbago ng plano si QMB. Ang dating plano, kasama talaga siya sa Hanay na binubuo ni Coach Norman Black para sa SEA Games. Pero kalaunan, sa hindi inilatag na rason, biglang cambio umano yung kanyang grupo. Sa World Cup qualifiers na lang umano ito maglalaro. Sa mga isyong inilabas tungkol sa kanya mga ka-playoffs, kahit ata minsan hindi siya sumagot si QMB, di ba? Wala siyang paliwanag tungkol dyan. Siguro, iniiwasan niyang mas lumala ang problema o yung issue kaya ganun. Pero mas mabuti siguro kung may paglilinaw siya sa mga ganitong issue para walang akusasyon na maibato sa kanya. Matagal na rin kasing usap-usapan yung mga ganito, lalo na yung hindi niya pagpasok sa PBA draft. Ayon sa ilang kababayan natin, iniwasan niya raw talagang pasukin ng PBA para sa malalaking kontrata sa labas ng bansa kumpara sa PBA. Base na rin sa report ni Dadin mga ka-playoffs, ang goal daw talaga ni QMB ay makapaglaro sa B-League kung saan pwede siyang kumubra ng mas malaking halaga. Inilanta din niya na matagal na umuna si QMB sa Japan. Posible raw na tumitingin-tingin ng mga alok mula sa ibang ball club. Kaya sabi pa ni Dadin, mapapaisip ka raw talaga kung hangad daw ba talaga ni QMB na maglaro sa Gilas or makakuha lang ng mas malalaking kontrata sa B-League. Sa lahat ng yan mga ka-playoffs, mahirap pa rin magbigay ng opinion or conclusion, di ba? Pero sana nga, para sa bansa at hindi lang para sa isang malaking kontrata ang hangad ng isang player bago yung lahat. Iba kasi mag-represent ng bansa eh. Walang katumbas na halaga po yan. So guys, maraming salamat.